Kakapasok lang, finish na, nataranta at namutla sa takot si Hontiveros. Bumaliktad mga testigo sa Senado. Aba si Honti, no? Nakikisali pa eh. Etong balitang ito ay nagbula kay Pinas News Insider at syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa video na ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ tila ginagamit lang di umano para sirain ang mga Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa patuloy na pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros, aprobado na umano ang subpoena ni Pastor Apollo Kibuloy matapos hindi ito dumalo sa dalawang pagdinig sa Senado. Kahit nauna nitong sinabi na hindi ito dadalo sa pagdinig at haharap lamang ito sa Korte Suprema. At sa nangyaring pagdinig, mga bagong testigo ang iprinisenta ni Senator Risa Hontiveros sa Senado para magpatotoo sa di umano'y ginawang pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilan nitong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At sa mga testigo na iprinisenta ni Senator Risa Hontiveros ay tila idinawit nito si Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa witness ni Senator Risa Hontiveros, ang mag-amang Duterte ay binigyan di umano ni Pastor Apollo Kibuloy ng isang bag na naglalaman ng mga armas. Ngunit sa nangyaring pagdinig, tila napansin ng ating mga kababayan na may binabasang kodigo ang ilang witness na ipresenta ni Senator Hontiveros. Tanong tuloy nila, bakit may kodigo itong binabasa? Kung totoong witness ka, bakit nakatakip ang mukha? At tila planado yata ang lahat dahil well prepared ang mga witness na humarap sa pagdinig sa Senado. At kung ating matatandaan noon, isa si Senator Risa Hontiveros na pumalag at bumatiko sa kontrobersyal na confidential fund ng Office of the Vice President at sinabihan pang hindi ka special si Vice President Sara Duterte. Alam naman natin si Honti ay talagang kritiko ng mga Duterte. Kritiko ng mga nagbibigay ng kaayusan sa ating bansa. Ayun siya eh. No, ayaw niya na may magpapatakbo ng kaayusan dito sa ating bansa. Pero yung mga walang kakwenta-kwenta na kanyang mga kaalyado na naupo noong mga panahon na tayo ay parang mga tsubibo pa na napapaikot nila, is hindi siya nagsasalita. Di ba? Alam naman natin to, si Honti hindi natin maintindihan eh. Ang utak nito. Ewan ko ba kung bakit siya nananalo? Doon ako nagtataka sa totoo lang. Bakit to nananalo? May anting-anting ba to? Nakabili ba kay Sir Ramon Revilla ng anting-anting to? Sir Bong, ayan ha, baka may anting-anting yan. Kasi kita mo, no? Sa kanila, mga kandidato sa senatorial, siya lang ang nakakalusot. Kaya nga may bali-balita na parang gusto siya ipalo maging presidente. Pustahan tayo pag naging presidente yan, puro, walang magiging trabaho yan. Puro ang gagawin niyan, paninita, pag-ungkat doon sa mga kasos dati. At saka yung mga testigo na hinarap, kalimitan yan, wala namang mga kodigong binabasa yan. So, ibig sabihin, kapag may kodigong binabasa yung mga testigo, ibig sabihin yan, merong hindi dapat makalimutan. Kasi kung ikaw talaga, alam mo, nasaksihan mo sa iyong dalawang mata na merong nangyayaring anomalya o may ganun man na kasamaang nangyayari, tatatak sa utak mo yan kahit hindi mo ilista. Ano yun? Diba? Dapat hindi yun pinapapasok yung ganung klaseng ebidensya o testigo na ba't ka nagbabasa? O katwiran, baka makalimutan ko po. Hindi mo makakalimutan once na makakita, kahit makakita ka ng isang krimen, ikaw yung testigo,
Isusulat mo ba yung mga nangyayari? O sige, may nakita akong ganito, ganto, ganyan, ganyan, ganto, ganyan. Gantong oras, ginanto siya. Mariosep naman, once na makita mo siya, hindi mo na yun makakalimutan. Walang testigong nagbabasa ng ebidensya. Bakit magbabasa ng ebidensya yan? Ano yan, may Alzheimer's disease yung testigo nyo? Mariosep. Kaya nagkaroon tuloy ng agam-agam ang ilan sa ating mga kababayan na ang totoong pakay di umano ni Senator Risa Hontiveros ay ang siraan ng pamilyang Duterte dahil pilit nitong idinadawit ang mag-amang Duterte sa pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Tsaka isa pa dun sa isang bag na baril ba? Bakit manghihingi pa ng baril yung mag-ama doon kay Buloy? Ang dami-dami nilang hihinga ng baril, ba't kay Buloy pa? Mariosep, ano ba naman yun? Ginawa niya namang gunrunner si Kibuloy. Hindi ko naman pinagtatanggol si Pastor Apollo Kibuloy, no? Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero parang napakalabo naman na ang mga Duterte isihingi sa kanya ng armas. Para saan? At saka hello, may mga bodyguard dyan na pwedeng magtanggol sa kanila. Ano yung mga baril na yun? Ibibigay nila sa mga bodyguard nila? Tsaka bakit hihingi? Para saan? Mariosep naman, halata naman kasing pinapaikot nyo lang yung istorya, halata naman gumagawa kayo ng istorya. Diba? Doon pa lang sa hihingi, bibigyan ng baril o ganito. Ang mga Duterte, bakit? O bakit? Saan? O ba't sila bibigyan? Wala ba silang pambili? Tsaka bakit sila bibili mismo kay Kibuloy? Ano yan? Parang sinabi nyo naman nga, ulitin ko, parang sinabi nyo naman nag-runner si Kibuloy. Di ba? Tapos ang buyer niya sa mga Duterte, di wow. Talagang yung mga issue, yun ang mga mali. Yun ang hindi maganda, yun ang binabatikos natin. No? Kung may kasalanan ng mga Duterte at tama yung ebidensyang hinahain nyo sa mga Duterte, wala naman tayong problema. Kaso nga lang, yung mga ebidensyang hinahain nyo sa Duterte is hindi ka panipaniwala. Yung mga imposibleng mangyari. Tapos dinadawit dito si VP Sara Duterte. No? Alam naman natin kaya nyo dinadawit yan eh. Hanggat maaga pa, is mapahinto nyo yung pagiging presidente niya. Kasi naaalarma kayo dyan eh. Ayaw nyo lang aminin sa mga sarili nyo. Kasi kapag 2027 kayo kumilos, huli na ang lahat. Kaya hanggat maaga is, masira natin to, mapabagsak natin. Diba? Para pagdating ng 2028, madumi na pang. Kaso hindi ganun nang nangyayari. Hindi umuukol sa plano nyo yung nangyayari. Lalo nyo siyang hinihila pababa, lalo siyang hinahatak ng mga taong bayan pataas. Diba? At saka kung maghahain naman kayo ng ebidensya, yung kapanipaniwala, at saka napakalakas naman. Huwag naman yung ganyan, testigo, nagbabasa. Tapos hihingi ng armas kay Kibuloy. Mariosep, wala na ba kayo ibang maisip na patindi-tindi? Dahil nga dito, maraming mga Duterte supporter ang umalma. Ayon pa sa sikat na mamamahayag na si Jay Sonsa, naging halatang halata tuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors at contributors na byuda. Risa, nakuha mo pang ipasingit si VP Sara sa scripted binasang pahayag ni alias Rene sa Senate hearing kahapon. Expected ko iyong ididikit kay Pastor Kibuloy, si President Digong Duterte. Pero yung isamang noon ay Mayor Inday sa gawa-gawang issue ng gun running daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Ano kaya ang susunod na drama-drama ng kaibigan ng founding chairman ng group na CPPA-NDF? Sinimulan nila sa RAPA, human trafficking, VAWC, illegal detention, physical injury. Nakahapon naman ay nauwi sa violation of labor laws, violation of school administration, hanggang sa unbelievable kwento ng gun distribution. Sandamuka lang pera ng mga ninang ni PhilHealth K-Queen. Isipin nyo na lang, may mga pinauwi pa galing sa TATA, pina 5-star hotel and accommodation pa. May pa safe house pang nalalaman para kinalias Rene and the Virus Choir members. Mare, tiyakin mong eksakto ang talent fees ng mga yan kasi baka matulad na naman yan sa mga testigo mo sa Parma na kalaunan ay bumaliktad at nagsabi ng totoo na binayaran din pala ng mga staff ni Madam Chairman.
Unquote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi naman yan national issue ng bansa. Ang totoong issue ang pagtaas ng bilhin, mga kulang na infrastruktura, sweldo ng mga manggagawa na hindi tumaas, climate change at marami pang iba na concern ng national public. Bakit hindi na lang kasuhan yan sa Supreme Court? Doon naman yan nababagay at hindi sa Senado na halatang pamumulitika lang ang intensyon. Yan ang dapat nyong nire-resolba. Tama yung isang comment na yan. Yung mga sweldo ng mga manggagawa na hindi tumataas. No, dapat yan itinataas yan dahil napakamahal ng bilihin sa atin ngayon. Tumataas sa mga bilihin. Buti pa yung mga bilihin tumataas pero yung height natin hindi na tumaas. Diba, lalo lang tayong nakukonsumi. Dapat imbis na mga Duterte ang pag-aksayahan nyo ng oras, no? Imbis na puro politika na napakalayo pa naman ng 2028 na natatakot kayo na maging presidente ang isang VP Inday Sara, is dapat asikasuhin nyo dahil 2024 pa lang yung nangyayaring krisis sa atin ngayon. Ang ibig kong sabihin yung pagtaas ng mga bilihin, bigas, yung mga pangangailangan natin. 'Di ba? Yan ang dapat nyong nire-resolba. Yung nangyayari sa taong bayan na sila mismo ang nahihirapan. Hindi nyo na napapansin yung taong bayan na mga nagsiboto sa inyo. Laging ang pinagkakaabalahan nyo is kung paano mapapabagsak ang Duterte, kung paano kukunan ng ebidensya ang mga Duterte para madiin sa mga ibinibintang nyong kaso. Doon nyo inuubos ang panahon at oras nyo. Yung termino nyo is doon nyo inuubos. No? Hindi nyo na napapansin yung pangangailangan, yung kagipitan ng mga taong bayan na nagsiboto sa inyo at umaasa na mabibigyan kami ng magandang serbisyo. 'Di ba? Nangangako kayo kapag eleksyon, pero pag nakaupo na, hindi na tinutupad kung ano-ano na ang inuuna kaysa yung pangangailangan ng taong bayan. 'Di ba? Hindi nyo na pinapansin. Kaya gusto nyo lang maupo para makaganti kayo doon sa mga politiko na alam nyo na kalaban nyo. 'Di ba? Pero ang taong bayan isinasantabi nyo. Dapat ayan ang asikasuhin nyo. Yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Yan ang kasuhan nyo kung sino ang gumagawa ng mga ganyan, nagpapamahal ng mga pagkain na ganyan, no? Yan ang dapat yung binabatikos. Hindi yung puro Duterte. Duterte dito, Duterte doon, Duterte dyan. Puro ganun na lang ang batikos nyo sa kanila. Hindi nyo tinitigilan. Pero yung mga tao, walang nababalitaan na inaayos na yung yung presyo, kailangan ganito, pinaglalaban nila na mahal na yung presyo, pinaglalaban nila na maging mababa, 'di ba? Para mga Pilipino hindi mahirapan at tataasan yung mga yun ang pagtuunan nyo ng pansin, 'di ba? Kasi nakaka-high blood yung ganyan Ayo pang eleksyon, humihirit na kayo. Palibhasa, alam nyong malakas sa mga Duterte, kaya sinisira nyo. Alamin din ang kredibilidad ng mga witness at baka matulad din yan sa Parma. Bumaliktad mga witness kasi binayaran lang ni wala na ding kredibilidad si Madam Hontiveros. Nako, halatang mga bayarang witness, nabasa ang script. Gusto talaga nilang ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagalit. Halatang scripted witness raw, tapos nagbabasa ng kanyang salaysay. Las Cañas, ikaw din ba yun? Kung sa sarili niyang experience, mga tahi-tahi niyang kwento, dapat na salaysay niya ng walang script. Ganyan talaga. Kapag mabunga ang puno, scripted, laging pinupukol para malaglag ang bunga. Unquote. Naglabas ng panibagong statement si VP Inday Sara patungkol doon sa bago na namang binabato sa kanila. Ayan. Kamakailan lang doon sa inorganisa na hearing ni Risa Hontiveros. Panoorin natin. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa
kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Tama. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon. Ayan lang, basag kayo ha. Ang Vice Presidente ang nagiging hadlang sa mga gusto maging Pangulo. Testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Tama. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko Ayan, ang sinumpaang tungkulin. Yun. Uunahin ko ang mga tunay na Tama. suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Tama. Tama. Yun yun. Yun! Yan Oh, ang diba? Vice Presidente ko. Diba? And tama ang obserbasyon niya. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Vice Presidente talaga, pansinin nyo, diba? Yung si Binay. Diba? Sinisiraan talaga nila. Lalo na yung mga politikong nag-aambisyon maging Pangulo. Diba? Rizong Tiberos. Diba? Tambaluslos. Ay, Diyos ko. Alam nyo, Rizong Tiberos, ikaw Romualdez, at kung sino pa dyan, no, na naninira, no, kay VP Inday Sara, ang layo pa ng eleksyon. Yes. Diba? Kitang-kita mo naman si VP Inday Sara, focus lang siya sa kanyang tungkulin at hangarin para sa bansa natin. Yung iba, focus, no? Focus sa kanilang ambisyon. 'Di ba? Focus sa pagpapalakas ng kanilang partido. Yan. Yun ang sinasabi ni BP Sara na magtrabaho muna kayo. Kayo, nagsasalita kayo na nagtatrabaho kayo. Ano ang tinatrabaho nyo? Kung paano nyo masisira o matatalo ang mga Duterte. Mapapaalis. Ganon ang gusto nyo. Yun ang trabahong ginagawa nyo. Ang sinasabi ni BP Sara, magtrabaho na lang kayo. Magtrabaho na lang tayo. Parang ganon. Yung ginagawa niya, imbis na balikan niya kayo, imbis na makipagdebate siya sa inyo, bakit hindi na lang niya ipakita sa taong bayan na hindi na sayang ang boto sa kanya ng mga tao? Ipakita niya na siya'y nagtatrabaho at gustong maglingkod sa taong bayan, hindi katulad nyo na batikos ng batikos, na uubos ang panahon nyo sa kakaganyan. Kaya lalong minamahal si VP Sara ng mga tao kasi ganyan ang pinapakita ni VP Sara. Kayo kasi kaya naiinis naman sa inyo ang mga tao na bumabatikos sa mga Duterte kasi wala na kayong ibang ginawa sa buhay nyo kundi puro ganyan na lang. Hindi nyo na napapansin ang taong bayan. Ang ginagawa ng iba. Di ba? Lalo na yung si House Speaker, my God, di ba? Ang ginagawa niya, pinapalakas niya ngayon, di ba? Yung kanyang partido nang re-recruit, di ba? Ng mga partido sa iba, no? Kinukuha niya at isama sa partido niya. Grabe, nagpapalakas talaga. No? At ito din naman si Risa Ontiveros, grabe. No, lahat na lang ng witness na dinadala nila. Ito yung hindi ko magets eh. Lahat na lang ng witness na dinadala niyang si Risa Ontiveros, talagang may connected, no? Connected stories, no? Iko-connect talaga nila sa mga Duterte, kay VP Inday Sara. Ay, wag pala natin kalimutan yung si Trillanes, di ba? Ay, siya pa yan. Imagine niyo, dati, di ba? Si Tatay Digong lang ang inaakusahan nila, no? Ang sinisira nila. Ngayon, kasi malaking threat talaga si VP Inday Sara. Sobrang laking threat ni VP Inday Sara sa kanila. Kasi as long as andyan si VP Inday Sara, hindi talaga yan sila mananalo. Kaya kung ano-ano na lang ang ikinakabit, inaakusa, kung sino-sino na lang ang mga witness, di ba, na binabayaran nila para siraan, no, ang pangalan, lalo na ni VP Inday Sara. Pero hindi nyo yan kaya kasi andito kami, di ba, mga solid supporters. Subukan nyo lang, no, masisira ang buhay mo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan natin si VP Sara kanina. Ayan, no, konting salita lang pero may laman. At syempre si Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.